Magandang umaga po sa ating lahat. Long time no see. Okay, hello, mic testing 1. Mic testing 1, 2, 3. Okay, so ating pong simulan ito sa isang panalangin. Awitin po natin itong Lead Me Lord. Sundan po natin. The Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning.
So, tapos na ang ating Holy Week fever. So, balik tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, so tayo po ay magpapatuloy. Phoebe? Phoebe. Okay, so ipapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ni San Marcos, Mark 7, 31 to 37. You left off verse 23. Nasa aking record kasi is ano. Because you missed one. Father Victor, yes, last week was Mark 7, 1 to 23. Mark 7, 1 to 23. Okay, so we will just come back next time because ito po yung nakahanda sa akin ngayon. No? I prepared for Mark 7, 31 to 37. Okay? So hindi pala na-discuss yung ano, I think 24 to 30. Okay, so balikan natin yung next week. Si Father Julius Kuching po naka-assign next week. Yun ang aking ibibigay sa kanya. Okay, so we'll go to the healing of the deaf and man. So we will all together read this text again. Again, Jesus set out from the country of Tyre. He passed through Sidon and skirting the Sea of Galilee. He came to the territory of Decapolis. There, a deaf man, who also had difficulty in speaking, was brought to him. They asked Jesus to lay his hand upon him. Jesus took him apart from the crowd, put his fingers into the man's ears, and touched his tongue with spittle. Then, looking up to heaven, he groaned and said to him, Ephphatha, that is, be open. And his ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak clearly. Jesus ordered them not to tell anyone, but the more he insisted on this, the more they proclaimed it. The people were completely astonished and said, He has done all things well. He makes the deaf and the deaf hear and the dumb speak. Okay. So we go back to the first verse. Okay, so first let us look at the context of this text that we are going to study today. Ano po ang kanyang konteksto dito? Sabi dito, again, Jesus set out. Okay. So may kita po natin, si Jesus ay palaging naglalakbay. On the go palagi. Ito po yung isa sa mga katangian sa aklat ni San Marcos. Kung sino si Jesus, siya ay isang misyonero na naglalakbay papunta sa iba't ibang lugar. Ipalaganap ang mabuting balita ng ating Diyos. Then, from the country of Tyre. So, saan po siya nagaling? Country of Tyre. Okay? Ito po ay, doon po ito banda sa north po ito ng Israel. Ito po ay, actually, labas na po ito ng Israel. No? Tyre, Sidon. Okay? Labas po ito ng Israel at dito po, no, ang mga tao dito ay hindi na mga Hudyo. So, Jesus going out, going from one place to another, and skirting the Sea of Galilee. He came to the territory of Decapolis. Okay? Decapolis po, ibig sabihin Deca, 10. Okay? 10 cities. And this is the place of the Gentiles. Hindi po sila mga Hudyo. So, Jesus going on for a mission. Okay? So, ito po yung context dito. Mga taong hindi pa nakarinig sa salita ng Diyos. At si Jesus ay pumunta doon
para ituro sa kanila ang mabuting balita. Okay, so ito po yung konteksto dito. No? Na si Jesus ay pumupunta sa lugar na hindi pa nila kilala ang Diyos. Now, ano ngayon ang ginawa ni Jesus para ipakilala ang ating Diyos? There, a deaf man who also had difficulty in speaking was brought to him. They asked Jesus to lay his hand upon him. A deaf man who had also difficulty in speaking. Bakit po palaging magkasama yung deaf at saka mute? Alam ba natin bakit po? Bakit po palaging magkasama? Kapag po deaf, mute. Ano po? How do we learn? Paano po tayo natutong magsalita? Natuto tayo magsalita dahil nakakarinig tayo. Okay? Doon po pumapasok, no? At yun po ang ating ini-imitate. Kung anong narinig natin, yun din po ang ating pananalita. Kaya nga, kung tayo ay taga-Luzon, kung ikaw ay taga Batangas, ang salita mo ay Batanggenyo talaga ang tono. No? Kung ikaw ay taga Cavite, Cavite. Ilocano, Ilocano. Ikaw ay Cebuano, Cebuano din. Dahil yun ang ating naririnig. Kaya mahalaga, no? Kung ano yung naririnig natin. Now, so difficulty in speaking. So they asked Jesus to lay his hand upon him. Now, ito pong pangyayaring ito ay ginagamit ngayon ni Mark para ituro sa atin kung ano ang nangyayari sa taong nakarinig sa mabuting balita ng Diyos. Okay? So, ito ay hindi namang kwento ng isang taong pinagaling ni Jesus. Tapos na. Ngunit, ginamit niya ito para ito ang kanyang pamamaraan na ituro sa atin kung ano ang isang Kristiyano. Isang tao na noon hindi niya kilala ang Diyos at nung nakarinig siya sa salita ng Diyos, ano ang nangyari sa kanya? Para siyang isang taong dating pipi at bingi at ngayon ay magaling na siya. Nakakarinig na siya at nakakapagsalita na siya. Okay? So, ito po isang talinghaga. Okay? Totoong nangyari, pero ginamit din na isang talinghaga ni St. Mark. So, they asked Jesus to lay his hand upon him. Okay? Ano po ang kahalagahan ng mga taong nasa paligid natin? Kasi nga po, di ba ito ay talinghaga ng isang taong hindi pa nakikilala ang Diyos. Hindi pa nakikilala si Jesus. At ang mga taong nakapaligid sa kanila, ang siyang naging instrumento. Tinawag nila si Jesus. Jesus, pagalingin mo ang taong ito. Lay your hand upon him. Okay? The importance of the Christian community na ito po ang makakatulong para ilapit natin si Jesus sa kanila. Jesus took him apart from the crowd, put his finger into the man's ears, and touched his tongue with spittle. Okay. Again, ito ay totoong nangyari, ngunit ginawa namang talinghaga, paraan, ituro sa atin. Ano ba ang ginagawa ng ating Panginoon kapag ang isang tao ay nais niyang ilapit sa Kanya, para makilala siya? Jesus took him apart from the crowd. Ano po ang ginagawa ng ating Panginoon? Hinihiwalay tayo sa karamihan. Ano po ibig sabihin? Para tayo pumupunta sa lugar na malayo sa tao. Ano po ang simbolo na malapit po sa karanasan ng mga Hudyo na isang lugar na malayo sa mga tao o walang tao?
Ano mga lugar doon sa Israel na sinasabi nila walang tao doon, tahimik doon? Ano yun? Anong mga lugar yun? Desierto. Malayo kung saan nakatira ang mga tao. Hinihiwalay. Hiniwalay ni Jesus ang taong ito para mapunta siya sa isang lugar na tahimik. Okay? So, apart from the crowd. Bakit po? Ano po ang kahalagahan ng isang lugar na tahimik? Kapag po tahimik, ang isang tao ay maaaring tingnan ang kanyang sarili. At doon, sa katahimikan, maririnig natin ang tinig ng ating Panginoon. Una sa lahat, maririnig natin na ang ingay-ingay pala ng ating isip at ng ating puso. Kapag nasa katahimikan tayo, doon pa lang tayo nagkakaroon ng kamulatan. Na ang dami ko palang iniisip, ang dami palang sumisigaw, umaalingaw-ngaw sa aking puso. No? At kung atin pong titingnan, sa lumang tipan, ito rin po ang ginawa ni Yahweh sa mga tao ng bayang Israel. Di ba po, sila ay naging mga alipin sa Ehipto? Doon, sila ay mga alipin, trabaho sila buong araw. Alipin sila eh. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Dinalas sila sa disyerto. At doon dahan-dahan, nakikilala nila ang Diyos, nakikilala nila ang kanilang sarili, at dahan-dahan sa pagkakilala nila sa Diyos, no? Kasi nagpapakilala din si Yahweh sa kanila, dahan-dahan din nakikilala nila na ang tigas-tigas pala ng ulo nila. Di ba? Dahan-dahan nakikilala nila ang kanilang sarili, at dahan-dahan din nabubuo ang bayang Israel. Nabubuo din ang kanilang kamalayan. Dati, ang kanilang isip at puso ay utak alipin, isip alipin. Ngunit sa disyerto, dahan-dahan minumulat sa kanila ng Diyos na sila ay mga anak ng Diyos, na sila ay bayan ng Diyos, sila ay malaya, hindi sila mga alipin. No? Hiniwalay sila. At ito rin sa ating ding buhay. No? Kung nais natin na mas makilala pa ang ating Panginoon, kailangan talaga natin ang panahon na tumahimik, magnilay-nilay, araw-araw maglaan ng panahon. Kaya po, mahalaga yung sa isang taon, sumasama tayo sa mga recollection, pumupunta tayo sa mga lugar na tahimik, para tayo lang mag-isa, kasama ang ating Panginoon. Kasi yan ang din ang pamamaraan ng Diyos. Jesus took him apart from the crowd. And then, Jesus put his fingers into the man's ears. Jesus touched him. Jesus touched him. Touched his tongue with spittle. Okay. Ano po ang kahalagan nito? Ano ba to? Touch his tongue with spittle. Kanino pong spittle yan? Kanino pong laway yan? Laway ni Jesus. Okay? Di ba po, naaalala ko, meron po kaming kapitbahay na albularyo. Ano pong ginagawa nila? Nilalawayan, ano? Nilalawayan. Di ba yung mga nauusog, nilalawayan din? Di ba po, meron pong ganun? Okay? Pero bakit po sa mga Hudyo, ano po ang ibig sabihin ng spittle? Yung pong laway. Ang laway po ay nasa bibig natin. Okay? Ito pong spittle ay ito po yung simbolo, no? Na diyan po nanggagaling ang ating salita. Kasi nasa ating bibig, ano? Diyan nanggagaling ang ating salita. At ang ating diwa, ang ating espiritu. No? Kaugnay sa salita,
at sa ating diwa ang laway. Ito ay nanggagaling sa bibig ng tao. At when Jesus touched the ears of this man, touched the tongue, first touched the ears of this man with his finger and touched his tongue with spittle, ano ang ginawa ni Jesus? Binabahagi ni Jesus ang kanyang buhay sa taong ito. Binibigay ni Jesus ang kanyang espiritu sa taong ito. Binibigay ni Jesus ang kanyang salita. Kasi nga, para kasi sa mga Hudyo, ang ating salita ay expressions kung ano ang nasa ating loob. Okay? Kaya ito ay expressions din ng ating espiritu. Ang ating espiritu na nagsasalita sa pamamagitan ng ating mga salita. Nangungusap sa pamamagitan ng ating mga salita. At ang ating salita ay konektado sa ating laway. Kasi magkasama yan sila palagi. Kaya noong, when Jesus touched his tongue with spittle, Jesus was giving him his spirit. Jesus was giving him his life. Binibigay ni Jesus ang kanyang diwa, ang kanyang espiritu, ang kanyang salita sa taong ito. Ibig sabihin, ito yung pagkakataon na kung saan sa katahimikan, malayo sa mga tao, si Jesus ay nangungusap. There was an encounter between this man and Jesus. A personal experience. Napaka-personal ng kanilang karanasan. Yung pong laway, very, very personal. Very, very intimate. Okay? Very intimate yun. No? Yung pong laway, very, very intimate to a person. Okay? And Jesus shared His life with this person. At this experience of a very intimate encounter with Jesus, napaka-personal na encounter with Jesus brought healing to this person. And ito po yung talinghaga ng pagbabago ng tao. Isang taong hindi kilala ang Diyos noon at ngayon nakikilala niya ang Diyos. Paano nangyari yon? Dahil sa katahimikan, nagkaroon siya ng personal encounter with God. Personal experience, personal na karanasan sa Diyos. At ito po ang pinaghuhugutan po ng lahat ng mga santo. Lahat ng mga taong nagkaroon ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay, babalik at babalik sila sa kanilang karanasan sa Diyos. Naalala ko ang aking pong tatay. Ang tatay ko po kasi dati, KBL. Panahon ni Marcos yun. Yung Kilusang Bagong Lipunan, no? KBL. Pero po, iba po ang kanyang KBL. Ang kanyang pong KBL po ay ganito. Pumupunta ng simbahan, kasal, binyag, libing. Yun lang, pumupunta ng simbahan. At kapag nagsisimba pa, kapag panahon ng homily, nandoon sa labas, naninigarilyo. Yun po ang tatay noon. Trabaho ng trabaho yun. Hindi naman siya yumayaman. Ngunit isang araw, I think ang tatay ko noon, nagkaroon siya ng siguro midlife crisis yun. Kasi tinitingnan ko, noong 1980s yun eh. Tatay ko nasa 40s. Nag-midlife crisis yung tatay ko. Isang araw, naglakad-lakad siya sa Davao City, sa may San Pedro Cathedral. May naririnig siya, mga tao, nagkakantahan. Kanta-kanta. Praising, no? Praising. Naku, pumasok siya doon. Ano meron dito? Kasi nga, wala na siyang direksyon sa kanyang buhay. Wala siyang direksyon sa kanyang buhay, hindi niya alam. No? Napasok siya doon, medyo nagandahan siya, sumali siya.
Sumali siya, charismatic pala yung nasalihan niya. At dahil doon sa isang karanasan na yun, malalim na karanasan sa Diyos, sa charismatic, nagkaroon ng malaking pagbabago sa aking tatay. Ano yung pagbabago yun? Alam niyo mo ba, nag-resign ang tatay ko sa pagtrabaho. Nag-resign ang tatay ko. Nag-resign sa trabaho. Isa po siyang accountant, pero hindi po siya CPA. No? Nag-resign siya sa trabaho dahil gusto niyang maglingkod full-time sa Diyos. Talaga nung tatay ko sabi. At ano po ang naging hanap buhay namin? Ang hanap na buhay namin ay sari-sari store. Ang nanay ko ang nagpapatakbo kasama ang aking tatay. Ang tatay ko naging presidente ng Caritas ng aming parokya. Naging lay minister. Naging... okay, so iniwanan niya lahat. At ano po ang naging epekto noon sa aming pamilya? So ako po noon ay mga grade 1 pa lang. Grade 1 pa lang ako noon. Grade 1 ako noon. Kaya ano po ang naging epekto noon? Dahil sa impluensya ng aming tatay, kami lahat, nasa charismatic kami lahat. Kaya yung una kong mga kanta noon, mga This is the day, yung mga kanta ko ng charismatic. Naalala ko noon, kami pong dalawa ng aking kapatid. Ako, 7, ang kapatid, 6 years old. Tuwing umaga, meron kaming radyo noon. No, yung pong tape tape. Yun po ang una namin kagad, charismatic songs. Yung aming kinakanta every morning na aking kapatid. At dahil doon, naging active ako sa aming chapel. Alala ko noon sa Flores de Mayo, active kami. Yung aming buong pamilya, nanay ko, si WL, Legion of Mary, sabihin mo lahat ng member ng nanay ko. So, naging active kaming buong pamilya sa simbahan. Doon din, ang aking kapatid na lalaki, naisipang pumasok ng seminaryo, doon lumabas siya. Pero ako naman, naisipan kong maging pare. Naging pare ako. No? Yun. So, yung personal na experience na aking tatay, yun ang palagi niyang binabalik-balikan. Na naramdaman niya, nakita niya ang Diyos sa kanyang buhay. At dahil doon, nagkaroon ng pagbabago. Hindi na siya KBL. Nandoon na siya. Talaga, yung opposite naman. Alos araw-araw nasa simbahan. Naman nangyari sa aking tatay. Oh, and then, ang dami namang biyayang napunta sa amin. Ano? Hindi naman kami pinabayaan ng Diyos. Kami, dalawa ng aking kapatid na lalaki, nag-aaral kami sa seminary, hindi naman ganun kalaking expenses. Yung aking sister, naging doktor, ngayon, consultant na sa bilang pediatrician, na scholar lahat, hanggang natapos. No? Kaya lang maraming nagtatanong, paano niyo po napaaral maging doktor na yung anak? Sabi ng tatay, hindi ko alam. Sabi, doktor yung anak ko. Ang dami pong biyayang dumarating. No? But it was that personal experience with God. No? That is very important. Sige po. Next time. Then looking up to heaven, he groaned and said to him, Ephphatha, that is, be open. Ano po yung binubuksan dito? Binubuksan ng ating Panginoon ang kanyang isip at puso. Sabi nga, I think the letter to the Ephesians, no? Sabi nga, ang salita ng Diyos ay parang sword, double-edged sword, no? Na tumatagos sa buto, tumatagos, no? Sa ating puso. Kapag nabibigyan din ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ang siyang papasok sa ating puso at damdamin, talagang papasok yan. At ito ang magbubukas sa ating buhay, sa ibang posibilidad sa buhay. Na ang buhay pala ay hindi lamang yung pagtatrabaho, hindi lamang yung buhay sa loob ng pamilya,
tayo pala ay bahagi sa mas malawak na pamilya ng Diyos. At yan po ang isa sa mahalagang bagay na makikita natin. Kasi po, karamihan po sa mga pamilya, masyado tayo na-focus na ang aking buhay ay para sa pamilya ko, at sa pamilya ko, at sa pamilya ko. Doon nagtatapos ang lahat. Hindi natin nakikita na ang buhay pala natin ay mas malawak. Na meron tayong mga kapatid, na tayo ay bahagi ng isang komunidad, bahagi ng isang bayan, bahagi ng pamilya ng Diyos. At yun ang isang perspektibo na kailangan mabuksan sa ating isip. At mangyayari lamang yan kapag nabubuksan na ang ating puso sa Panginoon. And his ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak clearly. Dati, hindi siya nakakarinig, hindi nakakapagsalita. Now he speaks clearly. Sabi nga dito, Jesus ordered them not to tell anyone, but the more he insisted on this, the more they proclaimed it. Ito po yung pamamaraan na kung sinasabi sa atin, kapag ang isang tao ay nakaranas ng taimtim na karanasan sa Panginoon, hindi mo mapipigilan ang kanyang puso, damdamin, at ang kanyang buhay. Ipapalaganap niya, ibabahagi niya ang kanyang karanasan sa Diyos. Hindi mo mapipigilan niya. Dahil alam niya na meron siyang karanasan na dapat niyang sabihin. Now, siguro magtatanong tayo, bakit kaya sinabi ni Jesus na not to tell anyone? Okay? Kasi, sa panahon din po ni Jesus, marami din pong yung hindi pa sila handa na makinig at unawain yung sinasabi ng ibang tao, yung kanilang karanasan. Meron kasi isang aspeto na tinuturo ni Saint Mark, yung the Messianic secret. Bakit po parang gano'n na meron pong Messianic secret? Dahil ang mga tao, noong nakikilala nila si Jesus, iniisip nila na si Jesus ay ang Mesiyas. Si Jesus ay ang tagapagligtas. Ngunit, ang kanilang understanding, pag-unawa nila kung ano ang Mesiyas, ay kakaiba sa pag-unawa ni Jesus. Para sa kanila, ang isang Mesiyas ay isang political na Mesiyas na ipagtatanggol sila politically at isang mabagsik na army leader na makipaglaban sa mga Romano. Kaya Jesus was also quite cautious. Dahan-dahan lang. Ibig sabihin, dahan-dahan din na pinapaliwanag ni Jesus kung sino talaga siya. Kasi kahit nga sa mga disipulo ni Jesus, hindi rin siya lubusang nauunawaan. Kaya po mayroong ganong order ang ating Panginoon. Ngunit, ang isang taong may taimtim na karanasan sa Diyos, hindi mo mapipigilan yan. Alala ko rin, balik ako sa aking tatay. Hindi talaga mapipigilan. Maraming hindi nakakaintindi bakit niya iniwanan ang kanyang trabaho. Hindi po siya naiintindihan noon ng kanyang mga kapatid. Kaya tanong nila, paano mo bubuhayin ngayon ang iyong pamilya? Ang kanyang sagot, bahala na Diyos. Pero hindi talaga. Siguro dahil sa lalim ng kanyang karanasan, sa kanyang tingin yun ang kailangan niyang gawin sa kanyang buhay. Kaya, nirespeto yun ng aking nanay. Nirespeto yun ng aking nanay. At kami ay nananiwala na hindi kami mababayaan ng Diyos.
At palaging sinasabi ng aming tatay noon, God will provide. Yun po ang kanyang naging motto sa buhay. No? Magbibigay ang Diyos. So, siguro sa bawat tao, iba-iba po ang karanasan. Pero sa karanasan ating tatay, yun ang kailangan niya gawin para tumugon sa imbitasyon ng Diyos sa kanyang buhay. Sige, next one. The people were completely astonished and said, He has done all things well. He makes the deaf hear and the dumb speak. Now, ito pong sinabi ng mga tao dito. He has done all things well. He makes the deaf hear and the dumb speak. Meron pong sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias. Ano po ang sinasabi doon? Sabi po doon na sa pagdating ng tagapagligtas, ang mga pipi ay makakapagsalita, ang mga bingi ay makakarinig, ang mga lumpo ay makakalakad. Diba yun din po yung ginamit ni Jesus sa Luke chapter 4. Sabi niya, The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to bring glad tidings to the poor. The deaf hears, and the mute speak, and the cripple walks. At ito po yung mga sagisag, mga signs na narito na ang ating tagapagligtas. So, in this way, kinilala ng mga tao. Nandito na ang ating inaantay na Mesiyas. Ngunit hindi pa rin po magtatapos yan. Kasi nga, hindi pa rin klaro sa kanila kung sino at anong klaseng Mesiyas si Jesus. Pero nakikita nila, si Jesus ay ang ating Mesiyas. Ngunit, anong klaseng Mesiyas? Later on po, kasi chapter 7 tayo, no? Later po sa chapter 8, ano po ang itatanong ni Jesus? Sino ako para sa inyo? Yan. Puntahan po niya sa yung Bible. It is chapter 8. Kasi 16 chapters po ang Mark. At the center is the question of Jesus, Who do you say that I am? Sa chapter 8 po yan. Nakita niyo po yan. 8:27. Okay? Chapter 8, verse 27. Sabi ni Jesus, Who do you say that I am? Kasi nga, mga tao, nakikita nila ang mga signs that this is Jesus and this Jesus is the Messiah. May mga signs na sinasabi sa Old Testament and affirming Jesus is the Messiah. But then the task of Jesus, yung pong mission ni Jesus, kaklaruhin niya, ano ba ang tunay na Messiah? At tuloy-tuloy po ito yung tanong, at ano po yung pinakasagot dito? May sagot po ito sa pinakahuli. Noong nakapako na si Jesus sa krus, ang centurion, sabi niya, tunay lang ito ay ang anak ng Diyos at ang Messiah. At ito yung Messiah na pinapakilala ni Jesus. Hindi yung Messiah na isang politician o army commander. Ngunit isang Messiah na nagbibigay ng kanyang buhay. Nag-aalay ng kanyang buhay. Na naglilingkod sa mga tao hanggang sa kamatayan, hanggang sa krus. So dito po, ito pong aklat ni St. Mark ay tinatanong po dito, sino si Jesus? Kung atin pong titingnan, punta po kayo sa Mark chapter 1. Mark chapter 1. Balikan natin. Okay? Kasi tayo dito. Ano po sa pinakaunang stats? I-taas. Okay? Ano natin ito? Okay. This is the beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
Okay? Sa umpisa, dineclare na ni Mark, this is Jesus Christ, the Son of God. Tapos kinuwento niya ngayon, dahan-dahan, kung paano pinapakilala ni St. Mark si Jesus at ano ang mga misunderstanding ng mga tao kung sino si Jesus. Kaya po meron yung tinatawag na messianic secret. Marami sa kapag si Jesus ay gumagawa ng mga miracles, nasabi niya, huwag mong sabihin sa iba. Hindi po ibig sabihin na ayaw ni Jesus na ipaalam sa mga tao. Kundi, careful. Kasi iba-iba ang pag-unawa. Hindi pa maliwanag sa kanila kung sino si Jesus. So, dito po, sa first verse itself, Jesus as the Son of God. At pupuntahan ko din sa last stories of Jesus. When Jesus was hanging on the cross, no? Sabi ng centurion, truly, this man is the Son of God. So, sa umpisa, Son of God. Sa huli, Son of God. Sa gitna, chapter 8, later on, ang tanong ni Jesus, who do you say that I am? Okay? So, ibig sabihin, kung atin titingnan, yung buong aklat ni St. Mark ay sumasagot sa isang tanong, sino si Jesus? Yan. Sa umpisa at sa huli, nandun yung sagot. Sa gitna, pinapakita kung paano dahan-dahan na pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili. At ito rin po sa ating buhay. Sa ating buhay din po, dahan-dahan din nating nakikilala si Jesus. Sa iba't ibang yugto ng ating buhay, nakikilala natin siya. Siguro noon, nung tayo bata pa, ang ating pagkilala kay Jesus, siya ang ating kaibigan. At habang tayo ay lumalaki, iba naman ang ating pagkakaunawa kung sino siya. Siguro siya ang ating sandigan kapag meron tayong mga problema. O kapag tayo ay nawawala, siya ang ating pastol na hinahanap tayo kapag nawawala tayo at binabalik tayo sa tamang landas. Iba-iba ang pagkilala natin sa ating Panginoon. Kaya, ang pinakamahalaga doon, kagaya ng ginawa ni Jesus, dinala ni Jesus ang tao ito malayo sa mga tao para magkaroon ng katahimikan at doon sa katahimikan, nagkaroon ng taimtim na karanasan ng tao iyon sa Diyos. At ang simbolo nun, hinawakan ni Jesus ang kanyang tenga at nilagyan ng laway ni Jesus ang kanyang dila. Very intimate encounter with Jesus. So yun po ang message natin ngayon. So lahat po tayo ay inaanyayahan ni Jesus na sana sa ating buhay bibigyan po natin ng puwang ang ating puso. Kasi hindi po siya makakapasok kapag medyo maingay ang puso natin. Kaya po, mahalaga, meron kayong time, punta kayo sa Adoration Chapel, umupulang tayo doon, huwag muna kayong magrosaryo, huwag muna kayong magbasa, umupo lang kayo doon, manahimik, pakinggan ano ang nasa inyong isip. At dahan-dahan po, tatahimik ang iyong puso. At hayaang magsalita ang Diyos sa ating isip at damdamin. Ito po ang proseso ng ating Panginoon. Sana maging katulad tayo ng taong ito na nakarinig at nakapagsalita na. Dahil binahagi ni Jesus ang kanyang buhay, ang kanyang diwa, ang kanyang espiritu sa taong ito. Amen? Amen. Okay, so may mga questions po at sharing. Yes po. Sense ng tao. Meron din mga doktor, correct me if I'm wrong. Sabi ng mga medical expert, the last sense daw na nawawala sa tao is sense of hearing. Yes. Kaya pala, yung mga
Sisi ka sa Diyos. Yung pala, yun na that sense, alam pati na siya, yun ang huling sense ng tao na bago mamatay. Pag narinig ka, maybe. Just maybe. That person will see. Yes. Totoo po yun, no? Baka yung sa time na yun, yun ang kanyang personal encounter with God. Yes. Kaya nga po sabi ni St. Paul, papaano nila makikilala ang Diyos kung wala magpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya yung mga value ng mga preachers, okay? Na dapat meron din. Iba't ibang bukasyon po ng tao. Kaya mahalaga yung may mga preachers din. Mga pahayag sa salita ng Diyos. Yes po, kuya. Tatlong tanong po. First, yung sabi nito, they brought the man to Jesus Apo. to lay his hands on him. Yes. Who were they? Were they fellow pagans or the apostles? Wala pong sinasabi doon. Well, It could be, possibly, could be yung mga nakarinig na rin kay Jesus at kasi naging famous kasi si Jesus sa kanyang healing ministry. And everywhere Jesus goes, parang po sa kayo, pag may taong nalaman na meron siyang gift of healing, it really spread, no? So maybe these people concerned, they brought him to Jesus. I have a suggestion, Father. Apo. Palagay ko yung nagdala doon sa different kay apostle. Siyempre, nung nagkakwendi sa noon, kasama yung mga apostle. Because I've read, there's one thing common with all the miracles that Jesus performed. It was faith that healed. Yes. Either the faith of the afflicted or the patient, or the faith of those who brought him. You remember yung binaba, yung Yes. binaba yung sa Galso Bugong? That was the faith of the people who brought the people. So, my assumption is that it was the apostle. Not necessarily apostles, because apostles po kasi are a very specific group of people. Could be some of the disciples, generic. Possible. Pangalawang question, Father. Apo. Ano talagang nag-heal dun sa Bethlehem? Was it the touching of the ear with the finger of the touching of the ear and the touching the tongue of the spittle? Or was it the word? After that. Just remember, this is the word. Whatever he says happens. And Isaiah said that God sends his word and it never returns idle. So, what did cure? What did the operative cure? It's yung pong nakabuuan, yung action ni Jesus. The action and the word. Okay. Number 3 question, Father. Inutos ni Jesus doon sa mga nakasaksi sa kanyang miracle Apo. na huwag ipamamalita. Apo. Pero nilabag nila yun. Apo. Nagalit po ba ni Jesus? In this particular text, we do not see what is the reaction of Jesus. But there is another text. Meron po ibang teksto na meron po nga consequence na sabi po doon dahil nga sa narinig, no, yung meron din isang pinagaling si Jesus at sinabihan niya na huwag mong sabihin sa iba at dahil nga sa kanyang sa init na kanyang nararamdaman, no, dahil nga napagaling siya, hindi niya napigilan ng kanyang sarili at sinabi doon, dahil doon hindi na basta-basta makapunta si Jesus sa mga malalaking sa sentro dahil sobrang ng daming pumupunta. Kaya si Jesus ay pumunta sa countryside. So, maybe sometimes merong sense of prudence. Prudence. Kasi nga, even po sa isipin nyo na lang, halimbawa, ilagay nyo sa ating konteksto ngayon, merong ngayong isang taong napapagaling. Mag-spread yun. Dudubugin yun ng mga tao, no? Ang gaya na halimbawa, nagsabi na
Sabi na si Mama Mary ang nagpakita sa lugar na ito. Totoo man o hindi, dudumugin niyo ng mga tao. May mga kasama na ang mga osyoso doon, kasama na ang mga may balak na magnakaw. Kasama na lahat doon, ano? Yes po. Let us transport this story to the contemporary. Okay, sige po. Kapag when Jesus Christ came, completely came to God. Yes. I understand the story. Ngayon, marami tayong nakikinig. I did attend it today. Yes. Invariably, ano rin, marami nag-attend. Yung tagay-tawag na naroon, mga 4,000. Yes. You could see, I will tell the Lord, sabi na doon, million. Pero, pag di hindi niya nakikita mo sinasabi ng million, yung lack of faith. In other words, yung mga taong million ngayon, ano ang nagkaroon? Yes. Ang sinasabi nila, if you are not healed, you lack faith. Ano, invariably, ano din na tao? I want to be delighted. Bakit ganyan sinasabi na? Mga beses sa Catholic Christian. Okay. Isang Catholic. First of all, healing is a gift from God. It's a gift that it's only God who really, depends on Him how He wants us to be healed. And all the miracles of God, lahat po na kanyang mga miracles at healing niya are intended na tayo ay mas maging malapit sa Diyos. Okay. Now, of course, tama po yung sinasabi ninyo na ang ating napanampalataya ang siyang naging daan kung paano tayo makakatanggap ng healing na ibibigay ng ating Panginoon. Sabi nga, meron pong analogy na sinasabi na para po maganito, ito po yung faith, itong wire, na doon po sa saksakan, may kuryente yan. Kung hindi ko isasaksak ito, Wala yan. walang kuryente dadaloy dito. So, parang ganoon po yung analogy. The source of power is there. No? It is our faith na kinukunik natin yung source of power. So, yun po yung isang analogy. No? All of these are our way of understanding, no, kung bakit nagkaroon ng healing. At based din doon sa sinasabi ni Jesus, it is your faith that heals you. So, napakalaking bahagi yung faith aspect sa healing process. Now, hindi po natin masasabi na, halimbawa, kung ang isang tao ay hindi nagkaroon ng physical healing because maybe that is not God's plan for him, but there is an emotional or spiritual healing na nangyayari sa puso ng tao. Marami po talagang walang physical healing. But, little by little, nare-realize nila na the healing that God gave them was more on spiritual healing. That when they were already approaching death, they come to realize that what is more important is really my relationship with God. And that is the most important thing. Kasi nga, mamamatay naman talaga tayong lahat. Healing, yung physical healing is only temporary. Wala pong eternal physical healing. But this physical healing, binibigay po ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng pagkakataon ulit. No? At para maramdaman natin, no? Kasi isa lang din po ito sa pamamaraan na maramdaman ng isang tao na ako ay mahal ng Diyos. Baka yun din po yung turning point ng ating buhay. Depende po sa tao yun, depende sa pinagdadaanan ng tao, depende din sa plano ng Diyos para sa atin.
But definitely, kapag mayroong healing na ibibigay ang Diyos, ang kanyang intention is to draw us closer to Him. Ilapit tayo lahat sa Kanya. Either physical, emotional, spiritual healing, lahat ito para mapalapit tayo sa Kanya. Okay po, Ate Susan? Additional, insight with the don't tell others. Okay po. Well, it was because they had a different concept of Messiah. Yes. But also, we had to be careful because the Jews were after him already. Okay. He was being questioned already about the true cleanness. Okay, yes, yes. Previous chapter. Yes, yes. And also, he also didn't want that just because they saw a miracle, they would just be demanding a miracle all the time. Their Yes. faith would not be developed that way. Yes. Okay. That is also one thing, no? Kasi po, kahit po ngayon, ano ang basis ng ating faith sa Diyos, no? Sumasampalataya ka tayo sa Diyos dahil may mga miracles tayo nakikita. Kasi kung sana miracles lang ang ating pagbabasihan, sana ang dami ng sumampalataya sa Diyos. But miracles are not assurances that na magbabago ang tao. At magbabago ang ibang taong naka-witness ng miracle. Okay? Yung mga healing. Hindi po lahat nagkakaroon ng real conversion. Ibig sabihin, maging malapit ang puso sa Diyos. Kasi yun po, mas mahalaga sa lahat. Opo, yes po. If you say it will be himala. Himala, yes. Alam mo, ginagamit na himala ng tao. Siguro, hindi malapit ng tao. Lumabas siya. Sabi niya, ang himala, hindi ako aya sa tao. Yun na sinasabi pa. Listen to people, you know, sir. Hindi siya himala. Sabi niya, parang isa ang himala sa tao. Very moving on, very fun. They're telling you about the message. That was a very good movie. Hindi yung roka. Himala. Ang himala ay nasa tao. Yes po. Pero, lalo yung isang yung ministry niya, healing, Father, Father Suarez, Corsi. Sabi ni Father Corsi, salita yun sa amin ng sabi niya, hindi ko nga maintindihan yung mga tao. Lahat na narinig ng pare, na nakakapaging takbon, sa ganun na takbon. Sabi niya, hindi mo ako nakakarinig. Ang Diyos sa nakakarinig. Kaya parang ano nangyayari, parang hindi ko pilit pa nila. Minsan meron sila sa second class public. Parang ang lumalabas, sinasabi ni labor version natin, parang ang ginagawa lang iba, magaling siya physically. Pero hindi niya iniisip na kapagaling yung makako niya sa sarili niya at kapalapit sa Diyos. Parang ang nangyari, yung parang miracle, yung ang nahabol mo, miracle worker eh. Pero hindi mo alam ko ba, okay, natin hindi mo kasi. Kung halimbawa, wala kang kwan, wala kang miracle, hindi tayo maniniwala. Sabi nga ni Cardinal Sin, Cardinal Sin, paano kung walang miracle ng tao? Wala na tayong, hindi na tayo maniniwala sa Diyos. Diba? Yan ang susunod na chapter ni Mark. Dito na. With demand for signs. Yes, yes. We will have those more. No? People were demanding for signs. Si Ate. Okay. Nasusundan ko lang ang Okay, sige. comment ni brother. Kasi dalawang beses po nagpunta sa amin sa policy, Father Corsi. Okay. At maganda po yung kanyang ginawa kasi hindi lang po siya muna nag-heal, nag-isa muna po kami, tapos sa humili niya, sinabi po niya na walang healing o walang kagaling ng mga
bagay, nagiging substantial. So, sa sarili ninyo, isahan ninyo na maski sa maliit na bagay, gumawa na kayo ng mabuti. So, sabi nga ni Jesus, those who can be trusted in small things, can be trusted in bigger things. And how can you be trusted with these earthly things, with the heavenly things, if you can be trusted with earthly work? So, everything starts small. Kaya nga yung always mo yan, palagi yung turo ni Jesus. The kingdom, ang paghahari ng Diyos ay tulad ng mustasa, ng butil ng mustasa. No? Na tinanim, dahan-dahan, lumalaki. Okay? Ang kaharian ng Diyos ay parang yung yeast, yung levadura. Napakaliit lang nun, no? Ihalo mo doon sa flour at yun yung nagpapalaki. So, palagi po ganun. Consistent po ang ating Panginoon doon na lahat po nagsisimula sa maliit. Okay? Okay, meron pa po ba kayong question? Sharing po? Okay, Ate Darcy. Bago ako nagpunta dito kanina, hindi ko na kay Los Angeles. Ang ano niya topic is about crisis in life. And it's very applicable here. Kasi ang crisis in life is like a desert in our life. Na-prepare lang by crisis. It defines our character. It strengthens our character. At pinapakita talaga kung ano ang pagkatao. Kasi ang anong crisis ng life, hindi dahil sa maganda ang status ng life mo kayo. Pero kung nasa crisis ka talaga, tapos lagi mo pa rin magpapaan, yan ang tunay ng pagkatao. Ibig sabihin, ang crisis natin sa buhay is like a vessel. And then tayo naging personal relationship. Ang tayo naging personal relationship with God na nagpabago ng ating pagkatao. Okay? Ako yan, no? Kasi kapag ang isang tao na push mo sa limit, ng crisis, doon mo talaga makikilala kung anong klaseng pagkatao siya. And ito rin ay pwedeng maging isa sa mga daan na kung saan ang tao ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. No? Yung sabi lang, hitting the bedrock. Talagang wala ka nang mapupuntahan. Talagang nasa baba ka na, wala na. But, no, nothing to go down, but to go up. Diba yung ginawa ng criminal? Yeah. Sa cross? Diba kasi? Wala na. So it was a crisis. Crisis po yun. Experience of crisis. Nagano'n din sa ating gospel na yun. Gano'n din siguro yung naramdaman ng tao. Crisis yun. During mo. Cannot speak, cannot hear. Sige po. Dala mo ba? Thank you, Tita RC, sa sharing na yun. Yes. Kailan tapang lang ito. Ako noon na bata pa ako kasi yung mga relatives ko. Bata pa ako ngayon. Mga 30 years ago or more than 40 years ago. Kasi mga relatives ko, takot tumingin sa matay. Kasi nakikita mo sa pag-anak mo takot, palagay ko, parang dito takot din dito ibigin. Pagkaan mo, ang business ng doktora, yung brother nito, hindi na mabulungan. Sabi ako tinulak. Bulungan mo na yung si Manong. Bulong mo sa kanya kasi ang faith nga hindi nga talaga malayo sa sayo. Bulungan mo na magsisip. Hindi na makamakal. Hindi ko na lang yung patapos. Dapat pinumuha ko na. Hindi ko malapit ka. Andi ka na sa malapit ka na sa kasi. Parang iwala ko yun. Mag-seize ka na. Sa lahat na palagi mo na masalaman mo. Pero nung parang naisip ko, bigla akong tumapa. Maybe meron mga ministry sa atin, mga kapag-anak, magagawa. Let us try to be brave. Alam na natin yung sinabi ng Dr. Rolando mabulungan kaya natin yan. Ewan ko lang Baka yun din po, kasi sa atin pong gospel, no?
Ayun, Jesus spoke to him, Yes. touched him. Yes. And sometimes we need to be really courageous to do it. Okay? Even in the proclamation of the Word of God. Yes, Ate Susan. This thing about proclaiming the ways of the Lord. I have 4 born-again sisters. And I was very happy to hear from my oldest sister, she says, because Pope Francis, in his very first speech, was always saying, proclaim Jesus, proclaim Jesus. That's what we've been wanting for all hearers and all people, proclaim Jesus. Because what we hear mostly, I've been Catholic all along, okay? But there's the love of proclaiming his, his words and proclaiming him as the master and Lord of our life. We love that. And Pope Francis has set the tone. Yes, yes, correct. I think it's very heartwarming that we have a Pope the first thing we want is to proclaim Jesus in everything that we do. Correct. That is right. Proclaim Him. Proclaim Jesus. And yan po ang ating goal, no? Sa mission po ng ating simbahan. Know, love, serve, praise, and follow Jesus Christ. Know, love, serve, praise, and follow Jesus Christ. So yun ang ating ninanais sa bawat parokyano. They know, they love, they serve, they praise, they follow Jesus Christ. Yan po ang ating vision na nais nating makamtan bilang IHMP. Okay? Ano pa po? Yes, may art. Tayo isip may art yan eh. Kaya hindi naman nasalita. Malalim man ang iisip. Yan may art. Sorry, yan. Hindi ko lang naisipan. Isang pinaka-controversial na tawag within our experience. Ewan ko kung pinanak na tayo panahon ng martial law. Saka yung EDSA revolution na sinasabi. Meron akong isang narinig na nagsasabi ang real miracle daw. In the EDSA revolution of 1986 was Marcos himself, President Marcos. Ang paliwanag nila doon, yung mga advisors ni Marcos, sabi niya, magsalita ka na lang, Presidente, tatapusin na natin itong revolusyon na ito. Nakahanda na yung mga tangke, etc. Ay nang nagdadasal, na madre, apare, pero may nagsabi, hindi ko na maalala kung sino yun, na ang real miracle daw was caused by President Ferdinand Marcos himself. Dahil hindi siya nagbigay ng utos kay General Ver. General Ver, napanood ko yun. Counter, but I am telling you my own reflections. I am entitled to my own reflections. Ay, wala akong nagkapang sa controversial ito talaga eh. You daw, you counter up whatever you want to do. You have liberty. But thank you, Father, for expressing what I have heard. I am still puzzled up to this time. I was personally involved in that. And you were personally involved. I wrote the book. Okay, really? Okay, can we hear it a little bit? Speak to the movement. I want to show my document that the statement. This is miracle. But I would like to say to the record. I wrote a book. It was made to a movie. A true movie. This is the story. Ito. Ang katunayan, may utos na bumbay kami sa Krame. May utos. There was a clearance from Malacanang to General Tadjan. General Tadjan is my classmate.
he directed Colonel Balbas, the Marine Brigade, who was also my classmate, and I was very rebel. And modesty aside, I went on television. I was the one who called on TV, calling on General Padilla and Colonel Balbas not to attack. That is documented. That's documented in the newspaper Manila Times issue. It also documented on film. It was captured in film, what I said. And Colonel Balbas wrote himself a report and he submitted to his superior. And he said he was directly ordered to attack with artillery and mortar. Yes. And it's documented. And General Ramos, later on, in an audience, giving an order, said, he is that guy who saved our lives, who did not obey the order. He did not order his brigade, Marine Brigade in Campo Rinaldo, to fire the artillery. Because if he fired, 1,000 would be killed. 1,000. We were there. We were up inside. So, it is documented, it's recorded. There was an order to fire. May I continue? No. Sorry, you know what? The miracle there, the Judge Miracle, Father, the Judge Miracle he was there ready to bomb, but he saw his family right there. That was a miracle. That's how he Ito was a miracle. Pero mas a miracle. I left the microphone, hindi mo rin ibig. The real miracle there was Florence Tajay Sorry, sister, the wife of General Tajay. The real miracle there was they were really ready to bomb. Okay. But when they were there, post to bomb, he saw his own family there in the ground. That is another perspective. Oh, so the family there was waiting for them back. Okay. Father, Yes, po. many miracles happened. It was a miracle. Yes. This is ito po talagang Pilipino karanasan ito. You know, I like Marcos. I like him. So, yes. So, I wish that whoever could make a book for him, the heroic deeds he did. Hindi yung lahat masama because of the martial law. Look what he has done sa ating mga infrastructures. If, are you blind? Saan? Are you blind? Okay, I just wish that somebody could write a book, a heroic book for him. Start here. Sige po. Okay. Okay. Sige po. Before we enter but I think the main point there was a miracle there. How God intervened in the life of the Filipinos. No? Looking back, no, we really cannot judge now. Yes, may mga good things na nangyari, may mga pagkakamali, maraming mga taong nag-suffer. But we have to learn from that experience and we have to be thankful that God intervened in that very, very important history ng Pilipinas. And the most that we can do is lahat ng mga mabuting nangyari from the beginning of the Philippine Republic, kung sino mang presidente, we have to be thankful to that. And lahat ng mga masama, hindi naging maganda, kailangan tuwirin, kailangan bigyan ng justice, no? And we have to learn from all those experiences. And I just hope that our faith as a Filipino nation can really move
the country. Kasi we are a very potential, ito pong faith natin, very potential power po ito to transform the Philippines. And I am very thankful that kahit sa limitations nating mga Pilipino, marami na rin po tayong nagagawa. Ang isang malaking challenge po sa atin ngayon ay paano natin mapalapit sa Diyos ang masa. Kasi marami po sa masa. Kaya na, medyo nadismaya ako kanina, umaga. Nag-blessing po ako ng patay. Punta ako doon. Diyan sa may Makalayaan. Of course, patay na, may mga nagsusugal. Blessing lang naman sana. Sabi ko doon sa husband, pwede mo silang patigilin muna. At sandali lang naman to, mga 5 minutes tapos na to. So sabi ko, sige magdasal muna tayo. Akala ko, tatayo para sumali sa pagdasal. Tumayo, umalis sila lahat. Ang naiwan lang yung practically family members at yung iilan. And nakaka-dismaya minsan-minsan. Yung pong masa. And of course, may pong sa middle class na at saka sa upper class na mga Pilipino na magkaroon pa ng mas maging bulat ang ating isip. Okay? So we will give thanks to God for this day na sana itong ating panampalataya ay mabibigay sa atin ng lakas. Let's all stand. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagbukas ninyo sa aming tainga at ang aming bibig, ang aming puso at damdamin para marinig namin ang inyong salita at para kami ay magkaroon ng matatag na pananampalatayang pinapalaganap namin at pananampalatayang nadudulot ng pagbabago sa aming puso at sa aming lipunan. Panginoon, tulungan niyo po kami at ang aming bayan para kami ay maging tunay na Kristiyanong Pilipino. Hinihiling namin ito at kami nagpapasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. So God bless you all. Next week po, si Brother Julius Cuching. So we will go back to that text na hindi pala na-discuss. I'll bring the book next time.